Medyo horror lang. Kwentong aswang, kababalaghan, misteryo na may konting pagkabarbero. Kung bago ka pa lang dito sa akin channel, baka naman pwede kang mag-subscribe. Kasi kung hindi, ikaw din, makakakita ka ng Mumu mamayang gabi. Huwag mo din kalimutan i-click yung notification bell para updated ka sa mga bagong upload ko. Hindi katulad niya na bigla na lang hindi nagparamdam sa'yo. Tara simulan na natin ang kwento. Magandang gabi sa lahat, lalo na sa masusugid na tagapagbasa ng page na ito. Sana'y mapansin ang aking kwento upang kahit paano'y mabawasan ang pigating hanggang ngayon ay nararamdaman ko. Gusto ko lang ibahagi ang totoong kwento ng buhay ko, pero hindi ko naman ipinipilit na paniwalaan ito. Ang kwentong ito ay nangyari way back 1997 at naibalita na rin sa ilang pahayagan. 2 dekada na nakaraan pero nananatiling buhay pa rin sa aking alaala at lalo pang pinapanariwa ng panahon. Ako si Marco, tubong Isabela at edad 40 anyos na ngayon. Hindi naman siguro masama kung ang tulad kong may edad ng magbabahagi pa rin ng kwento. Ako ay may kasintahan noon, si Almira, tubong Zamboanga naman. Nagkakalala kami dito sa Maynila dahil naging mag-schoolmate kami sa pinapasukang kolehiyo. Mabait si Almira, simple lang pero natural ang angking ganda. Naging masaya ang aming relasyon. Marami na nga kaming plano sa buhay na magkasama. Tumagal kami ng halos 3 taon. Akala ko nga siya na talaga makakasama ko habang buhay. Pero nagkamali ako. Dumating ang malaking trahedya sa buhay ko. Summer vacation nang yayain ako ni Almira na umuwi sa kanila sa Zamboanga. Gusto kasi niyang doon gugulin ang 1 buwan naming bakasyon bago muling magpatuloy sa huling taon namin sa kolehiyo. Dahil nga sa mahal na mahal ko siya, tagli naman akong pumayag. Sa madaling sabi, agad kaming lumipad lula ng eroplano papunta sa kanila. Maayos naman akong tinanggap ng kanyang mga magulang at mga kapatid. Naging masaya ang bakasyon namin. Pauwi na kami noon sa Maynila nang biglang umulan ng sobrang lakas. Dahil sa agad na pag-apon ng mga ilog sa tulay, ay nahirapan kaming sumukay papunta sa Zamboanga International Airport. Inaabot na kami ng gabi sa paghihintay ng masasakyan. Nanlulumong naisipan na lang naming bumalik sa kanilang bahay. Total ay nakansila na rin ang mga aming flight. Agad akong nakiusap sa ilang mga taxi driver na ihatid kami pabalik kila Almira. Ngunit lahat sila ay hindi pumayag dahil sa pangamba. Gabi na raw at delikado na sa daan, lalo na't nagkalat ang mga bandido sa lugar. Nawawala na kami noon ng pag-asa nang may biglang lumapit na lalaki sa amin. Nagboboluntaring ihahatid daw kami. Nakasakay na kami noon sa taxi nang maramdaman kong kakaiba ang ikinikilos ng driver. Malikot ang kanyang mga mata at panay ang sulyap niya sa hita ni Almira sa salamin. Agad ko siyang niyakap at pinatungan ng bag ko ang nakalantad na maputing hita niya. Nasa kasukalan at madamong bahagi ng daan kami kung saan walang dumadaang sasakyan at walang kabahayan nang mapansin ni Almira na ibang daan ang aming tinatahak. Kinutuban na ako nun pero hindi ko pinalata at naging alerto sa maaring maganap. Biglang huminto ang taxi. Agad na may sumakay na 2 pang lalaki na may dalang mga armas. Mga bandido! Isang modus ang napasok namin. Hindi na kami nakapalag sa bilis ng mga pangyayari. Dinala kami sa isang abandonadong koprahan sa kalagitnaan ng kabukiran. May 2 bandido pang naghihintay. Doon ay itinali ako habang si Almira naman ay inihiga sa isang mahabang mesa at hinubaran ng mga damit. Gagahasain nila ang aking kasintahan. Biglang nagsiklab ang matinding puot sa dibdib ko. Gusto nilang panoorin ko kung paano nila bababuyin ang mahal ko. Ayokong tumingin. Pero sa bawat pikit o pag-iwas ng tingin ko ay sapak at tadyak ang natatanggap ko. Sobrang hapdi sa puso ko bilang isang lalaki at kasintahan ni Almira ang makitang pinipilaan siya ng mga hayok na lalaki habang walang humpay ang paghiyaw niya sa hirap at sakit. Nang matapos at magsawa nga silang lahat kay Almira ay nanghihina na rin ako sa bugbog na tinamo ko. Narinig ko lang na balak na nila kaming patayin matapos malimas ang mahalagang gamit at pera namin. Si Almira ang una nilang binalingan. Binaril nila ito sa puson, dibdib at ulo. Halos mabaliw ako sa aking nasaksihan. Gusto ko rin patayin ang mga demonyong lalaki pero
Alam kong wala naman akong magagawa. At malapit na rin ako sumunod sa kanya sa kamatayan. Pinuhusan ako ng gasolina ng isang lalaki habang yung isa naman ang nagsisindi ng lighter. Susunugin nila ako ng buhay. Pumikit ako, nanalangin sa Panginoon at hinihintay ang kamatayan ko. Ngunit, laking gulat naming lahat nang may marinig kaming mga putok at baril at patrolya. Mga pulis! Dahil sa pagkataranta, hindi na nila natuloy ang balak nilang pagsunog sa akin. Nagsipulasan na sila. Pero bago yun ay pinaputukan muna ako ng isa. Daplis lang yun pero nag-iwan ng marka sa aking tagiliran. Nakasurvive ako pero si Almira ay hindi. Namatay siya dahil sa tinamong 3 tama ng bala. Sobrang sakit. Sana namatay na lang ako. Hindi nahuli ang mga bandido. Dahil wala rin naman silang pagkakakilanlan. Balita ko ay may nagmagandang loob lang na tumawag sa mga pulis at nakakita sa amin sa pagsakay sa taxi ng mga sospek. Dahil siguro sa takot ay hindi ito nagpakilala at tanging tip lang kung saan kami biniyag ang sinabi nito. Hindi pa naman uso ang mga CCTV noon, lalo na sa probinsya kaya mahirap talaga matukoy ang mga kriminal. Huling gabi ng burol ni Almira nang mapanaginipan ko siya. Malungkot ang mukha niya at maputla. Sinabi niyang igaganti niya ang sinapit naming dalawa sa kamay ng mga bandido. Muling nasundan ng mga panaginip kung ganun lagi ang laman sa nakalipas na 2 linggo. Malungkot ang mukha niya habang paulit-ulit na sinasambit na maghihiganti siya. Nakabalik na ako nun sa Maynila upang magpatuloy sa kolehiyo nang muli akong bangungutin. Isang kalunos-lunos na car accident ang sinapit ng 2 lalaki. Durog ang mga bungo. Biglang lumitaw sa aking panaginip si Almira. Nakangiting nakatingin sa 2 lalaki. Doon luminaw sa isip ko na ang driver ng taxi at isang bandido ang 2 wala ng buhay. Bigla ako nagising. Pawis na pawis. Pero ramdam kong may kung anong gumaan sa kalooban ko. Nasundan pa ang mga ganong panaginip ko. May nalunod, may nahulog sa bangin, at ang pinakamalala ay ang lalaking nasunog ng buhay. Ang bandidong nagbuo sa akin ng gasolina. Sa kanilang pagkamatay ay palagi naroon din si Almira. Nakangiting nakatingin lamang. Alam ko, siya ang may gawa ng lahat ng yun. Kasalanan mang maituturing na mag-isip ng masama sa kapwa. Hindi ko maitatangging masaya ako na nakamit ni Almira ang hustisya na inaasam naming lahat. Totoo man ang panaginip ko, hindi, alam ko. Natahimik na ang kanyang kaluluwa. Nag-enjoy po ba kayo? Subscribe! Nag-upload po kami ng mahigit sa 3 videos sa loob ng 1 linggo. Salamat!